Ang Kabataan Express ay hatid sa inyo ng UNICEF. Nooy gumawa ng ulat ang Manila Bureau tungkol sa mga kabataang Muslim sa Maynila. Nooy ipinahayag ng mga kabataang ito na kapayapaan at pangunawa ang hangad nila. Meron kasing mga hindi pantayang pagtingin, kayong pare-pareho naman tayong mga Pilipino. Maging halimbawa sana sa atin ang mga kabataan sa ulat ng Sarangani Province Bureau. Panoorin natin ito. Nakatatawag pansin ang mga ulat tungkol sa hidwaan ng mga Muslim at Kristiyano sa Mindanao. May mga ulat tungkol sa mga kaguluhan at patayan, pero hindi naman ganoon ang sitwasyon sa lahat ng lugar sa Mindanao. Ito ang Barangay Ligaya sa General Santos City. Dito, masaya at tahimik na namumuhay na magkasama ang mga Muslim at Kristiyano. Sa tulong ng mga opisyalis ng barangay at mga guro sa paaralang elementarya ng Ligaya, ang mga Muslim at Kristiyano ay tinuturoang makipagkapwa-tao sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidades sa sports at academics. Una-una, gumagawa kami dito sa compound ng activity kung sa wikang Arabic is musabaka. Yung Pirka-Pirka is ginugrupo yung mga estudyante ng apat, like Pirka Umar, Abu Bakar, Usman Ali. So yun ang may activity sila, maglalaro. Bawat grupo doon is may participant na sa academic at saka sa, like sa basketball, volleyball, parang gano'n. Pangalawa, every year mayroon kaming yung parang entrance din. So yun ang ibang activity namin para lalong tumibay yung samahan ng mga estudyante. Kaya naman daw nagkakasundo ang mga kabataang Muslim at Kristiyano kahit marami silang pagkakaiba sa kultura at pananampalataya. Halimbawa kung wala kaming sa ganito, wala kaming klase, ganito, nag-uusap kami tungkol sa aming buhay. Yung hindi nakakasama sa loob ng nagkukwentuhan. Pinukwento namin ang buhay namin sa kanila, pinukwento nila ang buhay nila sa amin. Upang maiwasan ang di pagkakaintindihan, parati na lang iniisip na kailangan nila respetuhin ang mga paniniwala at tradisyon ng isa't isa. Naging bakit ba ang pagkakaiba niyo sa inyong reliyon? Hindi. Dahil accept naman namin sa isa't isa na hindi siya kumakain ng baboy and ako kumakain. Hindi ko siya tinitis dahil friend ko siya. Tanggap namin isa't isa, pareha kami tanggap namin isa't isa na yung relihiyon namin ay mayroong kanya-kanyang mga bawal like yung pagkain ng baboy sa Muslim. Hindi. Kasi hindi naman porke mag-iba yung reliyon namin, hindi na kami pwedeng magkaibigan. Tapos, pareho kaming, iba-iba man naming paniniwala, pareho kami na may pag-aaruga sa isa't isa, pagdadaman sa pagkakaunawaan. Kasi, di ba, bata ka pa, hanggang tumanda ka, kasama mo siya, ginagalang mo siya, ganun din siya ginagalang. sa amin, mga maranaw, pinakamaranaw. Kapag Mindanao ang pinag-uusapan, ang pumapasok sa ating isipan ay mga digmaan at patayan. Pero pinatutunayan ng Barangay Ligaya na kaya ng mga Kristiyano at Muslim na mamuhay na magkasama at matiwasay, basta't may paggalang sa gitna ng mga pagkakaiba.